ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ng mga Hudyo, noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinaguga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Mga kapatid, katulad ng mga Hudyo, kung minsan literal ang ating interpretasyon sa salita ng Diyos. Katulad na lamang ng ating binasa ngayon. Ang mga Hudyo ay napaisip, paano natin makakain ang laman ng tao? At paano natin inumin ang kanyang dugo? Kung literal ang ating pag-iisip at literal ang ating interpretasyon, lalabas tayo sa misang ito na lahat tayo ay kumakain ng tao. Kung literal ang ating pag-iisip at interpretasyon sa salitang sinabi ni Jesus, lumalabas na ang tagasunod ni Jesus
ay mga kanibalismo. Kung titingnan natin, bukod sa pinagbabawalan sila ng Diyos na inumin ang dugo, kaya ang mga Hudyo, hindi nila maintindihan kung ano ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus sa harap nila. Mga kapatid, ang binasa nating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin, itinuturo sa atin ni Jesus ang misteryo ng Eucharistia. Ang kaniyang buhay ay magiging isang handog sa altar ng krus bilang isang sacrificial victim na ang sinumang makibahagi, ang sinumang tumanggap sa banal na komunyon ng kaniyang katawan at dugo ay magiging malapit sa Kanya. Tayo ay tumatanggap ng Kanyang pagkilos at pagtubos. Sa panahon na tinatanggap natin si Jesus sa banal na komunyon, tayo ay nagkakamit ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sinabi ni Jesus, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli niyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tatanggapin natin ang kabuuan ng buhay. Makakamit natin ang kanyang pangako. Ang pangako na buhay na walang hanggan. Yaman ang Diyos na nagbibigay ng pagkain sa mga halaman at hayop. Hindi ba dapat bigyan niya tayo ng pagkain na labis niyang minamahal? Yaman ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga halaman at hayop. Hindi ba dapat nabigyan niya tayo ng higit na buhay, tayong lahat na kanyang minamahal? Oo. Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay. Bibigyan tayo ng Diyos ng pagkaing tumatagal. Bibigyan tayo ng Diyos ng pagkaing umaakay sa atin para sa buhay na walang hanggan. Kaya ibinigay sa atin ng Diyos, ibinigay sa atin si Jesus. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ibinapahayag ni Jesus sa publiko na ang kaniyang laman ay tunay na pagkain at ang kaniyang dugo ay tunay na inumin. Ngayon, ang ating pakipagrelasyon kay Jesus ay humahantong sa atin
sa isang mas personal na pagkakaisa sa Kanya. Mas nagiging malapit tayo sa Kanya. Ang ating pakikiisa kay Jesus sa pamamagitan ng banal na Eucharistia ay nagpapanatili sa atin sa Kanya. Kaya nga, sa araw-araw natin na pagtanggap ng katawan ni Jesus, naway baguhin tayo. Hindi lamang ang ating mga kilos, hindi lamang ang ating mga salita. Bagkus, baguhin nawa tayo, lalong-lalo na ang ating buong pagkatao, katulad ni Kristo. Amen.